Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakamping. Una sa lahat, pagpasensyahan nyo na po, medyo maingay or may sound ang ating audio gawa ng nagpapamusic po ang aking kapitbahay. Siningitan ko lang ho yan para hindi ho tayo magkaroon ng copyright. Maraming salamat po sa lubos nyong pag-unawa. Sana malinaw ho ang aking boses. Okay? So, ito ho mga ka-aksyon. Pag-usapan ho natin ito. Ang mga nangyayari kahapon or kaganapan kahapon. So, isa na nga ho ito si Vice President Sara Duterte. No? Humihingi ng patawad sa taong bayan. Pero tika muna. Mukhang may mga bagay na nakalimutan ito si Sara Duterte na ihingi ng patawad sa atin na mga taong bayan. Pero bago ho tayo mag-proceed sa topic na yan, pag-usapan lang ho muna natin at alam ko na panood nyo ho kahapon ang kanyang pag-announce o pag-declare na siya ay tatakbo bilang isang pangulo ng Pilipinas sa darating na presidential election sa 2028. Napakaaga ho ng kanyang pag-declare. 2 years mahigit pa bago mag-eleksyon, pero ito si Sara ay nagdeklara na nga ho na tatakbo siya bilang isang pangulo. Diba? Hindi ba pwedeng magtrabaho muna? Diba? Kasi napakaaga pa. Pero freedom niya po yan mga ka-aksyon. Kahit sino ho, freedom ho. Kung sino ang tatakbo, freedom nyo po yan na mag-announce. Diba? So, eto na nga mga ka-aksyon. Hindi ho tayo nagulat sa kanyang pag-announce. Dahil expected na ho natin yan, natatakbo ho talaga yan bilang isang pangulo ng Pilipinas. Kasi alam naman po natin, ang kanilang mga supporters atat na ho na maging presidente ang kanilang iniidolo na si Sara Duterte. Ngayon, eto na. Kasi alam naman po natin na may kakaharapin siya na impeachment, no? Ito si Sara Duterte. Ngayon, ang tanong natin or napapaisip tayo kung bakit ang aga ng kanyang pagdeklara na tatakbo siya bilang isang pangulo. Baka naman mamaya pag ma-impeach ho ito si Sara, baka naman sasabihin nila pinopolitika. 'Di ba? Ito si Sara Duterte. O yun yung napapaisip ho tayo, 'di ba? Ako mga ka-aksyon, mga kakamping, direct to the point po tayo. Ako talagang mangangampanya ho ako sa 2028. Kahit sino ikakampanya ko, wag lang si Sara Duterte. Yan po ang aking pananaw dyan. Yan po ang aking stand dyan. Kakampanya ako kahit sino, wag lang si Sara Duterte. Okay? So, eto na nga ho mga ka-aksyon. Dito sa paghingi niya ng patawad sa atin na mga taong bayan. Naghingi siya ng patawad kung bakit isa siya sa mga tumulong dito kay Mr. President Bongbong Marcos na mahalal bilang isang presidente ng Pilipinas. O eto ho, panoorin po muna natin ito bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-aksyon, mga kakamping. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad
kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. So yun na ho mga ka-aksyon, mga kakamping, no? Napakinggan na ho natin ang kanyang paghingi ng patawad at paulit-ulit, patawad, 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 patawad. Oh, talagang totoo naman na isa siya nga sa mga nakatulong kung bakit nahalal ito si Mr. President Bongbong Marcos bilang isang Pangulo ng Pilipinas. Pero hindi ho ako naniniwala na ang mga DDS supporters ang nagpanalo kay Mr. President Bongbong Marcos. Although nabinuto din si Mr. President Bongbong Marcos ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte kasi nga tandem sila noong 2022. Pero kung pagbabasihan natin ang boto, edi hamak naman na mas marami ang mga loyalista na bumoto kay Mr. President Bongbong Marcos at yan ang naging dahilan sa kanyang pagkapanalo. Ito si Sara tumulong lang, isa sa mga tumulong, 'di ba? Pero hindi ako naniniwala na mga DDS supporters ang nagpanalo kay Mr. President Bongbong Marcos, 'di ba? Alam naman po natin kung iilan na lang sila, 'di ba? Kung ilan ba sila, kung ilang milyon ba sila, 'di ba? Oh. Kaya nga umabot ng mahigit 31 o 32 million ba, correct me if I'm wrong, ang boto ni Vice President Sara Duterte. Kasi dahil din yan sa mga loyalista, 'di ba? Kaya dito, para sa akin, in my own opinion, nanalo si Mr. President Bongbong Marcos dahil di hamak naman na mas marami talagang supporters na mga loyalista, 'di ba? Pero diyan, Vice President Sara Duterte, mawalang galang na ho sa inyo. Humingi ka ng patawad sa amin na taong bayan, tila yatang may nakalimutan ka. 'Di ba? Yung mga victims ng war on drugs, hindi ka ba humingi din ng patawad sa kanila na hanggang ngayon ay hinihintay nila ang hustisya o hinihingi nila ang hustisya? Dapat humingi ka rin ng patawad doon, 'di ba? Oh, ito pa nung last year, 'di ba? Saan ka nung last year noong may mga bagyo na dumarating sa ating bansa? May mga ilang bagyo na wala ka. Although na nagpapadala ng tulong ang inyong Office of the Vice President, pero wala ang iyong presensya sa ilang mga bagyo na dumaan sa ating bansa. Dapat ihingi mo rin ng patawad yun. 'Di ba mga ka-aksyon? Oh. Ito pa ang mahalaga. Dapat humingi ka rin sa amin na taong bayan ng patawad kung bakit hanggang ngayon na dapat last year pa namin ito malaman kung ano ang katotohanan. Dapat humingi ka rin ng patawad sa amin na taong bayan kung bakit hindi mo pa nasagot itong mga sandimakmak na mga di umano aligasyon laban sa'yo. Dapat yan. Humingi ka rin ng patawad. 'Di ba? Oh, yun yung mga bagay na mga nakalimutan mo yata. At ito pa, 'di ba? Dapat humingi ka rin ng patawad sa amin na taong bayan kung bakit isa ka sa mga nagbatikos ng 20 per kilo na bigas na programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat humingi ka rin ng patawad nun. 'Di ba? Kasi isa sa mga population ng mga Dabawinyo, hindi naman lahat, ay nakinabang din sa programa na 20 per kilo na bigas ni Mr. President Bongbong Marcos. 'Di ba? Oh. Ito pa, dapat humingi ka rin ng patawad sa amin na taong bayan kung bakit tila yata wala kang konkreto konkreto na suporta sa administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos. Dapat humingi ka rin ng patawad sa amin na taong bayan. Kasi inaasahan namin bilang ikaw ay pangalawang ina ng Pilipinas. Inaasahan namin na ikaw ay maging katuwang ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Excuse me.
Pero naiintindihan po namin ang part na yan. Di ba? Kaya ito, sa pagtakbo mo bilang isang Pangulo, good luck na lang po sa'yo, Vice President Sara Duterte. Kung hindi ka ma-impeach. Di ba? Kaya good luck na lang ho. Kaya nasa atin na taong bayan, nasa inyo mga ka-aksyon, mga kakamping, mga loyalista, kung kayo ba ay susuportahan ang kandidatura nito ni Vice President Sara Duterte kung sakali hindi man siya ma-impeach, nasa inyo po yung pasya kung siya ay susuportahan nyo. Diba? Para sa akin, mga ka-aksyon, mga kakamping, sabi ko nga, mangangampanya talaga ako sa 2028. Kahit sino, ikakampanya ko. Huwag lang si Sara Duterte. So yun lang ho, mga ka-aksyon, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.